Intindihin mo na lang ang kaibigan mo, Naldo. May pinagdadaanan siyang problema eh. Hayaan mo, kakausapin ko. Wika ni Mang Temyo. Ngunit maging ito ay hindi sigurado kung ano ang gagawin sa anak. Pagsapit ng hapon habang pauwi ng bahay, biglang nakarinig ng sigaw ang matanda. Dali-dali itong tumakbo at pagpasok ng tahanan, nakita nito ang anak na nakahandusay sa sahig. Ngunit bago pa man ito malapitan, dahan-dahang tumayo ang binata at nagpagpag ng damit. Pumasok sa silid na para bang walang nangyari. Dito na nagsimulang magduda si Mang Temyo. Kaya naman pinunta nito ang isa sa kanyang mga kaibigan na may kaalaman sa mga sinaunang aral. Malakas ang kutob ng matanda na may kinalaman ang mga tansong plaka sa biglaang pagbabago ng kanyang anak. Pinagsabihan na kita noon pa. Awatin mo si Ian sa pagtuklas niya ng tungkol sa lihim ng selyo ni Solomon. Pero hindi mo ko pinakinggan. Ano? Nagkamali ba ako, Temyo? Wika ni Siegfried. Dati itong pare. Ngunit sa paglabag sa katuusan ng Batikano, naging eskomunikado ito. Tama ka, Siegfried. Sa halip na pigilan ko si Ian, hinayaan ko itong gawin ang gusto niya. Ngayon pinagsisisihan ko ang pagbibigay ng kalayaan sa kanya. Tugon ni Mang Temyo. Wala na kayong magagawa. Kahit maglupasay ka pa. Nasaan ang mga tansong plaka? Nandito dinala ko. Dahil gusto kong ikaw ang mag-ingat nito. Tugon ni Mang Temyo. Inilabas ito ng matanda. Isa-isang inilapag sa mesa. Binuo ni Siegfried ang bawat peraso. Samantala sa tahanan ni Mang Temyo, tahimik na nakaiga si Ian sa kama nang bigla itong makaramdam ng kakaiba. Bumangon ang binata. Napansin itong tila umiinit ang kanyang katawan. Malamig ang panahon ng mga oras na yun dahil kasagsagan ng tag-ulan. Balisang-balisa ito na tila may kung anong nagtutulak sa kanyang lumabas ng tahanan, sumuong sa malakas na buhos ng ulan. Hindi na alam ni Ian ang ginagawa ng mga sandaling iyon. Natagpuan na lang ang sariling nasa gitna ng daan. Naglalakad papunta sa direksyon ng tahanan ni Siegfried kung nasaan ang kanyang ama. Alam mo, Temyo, ang plakang ito, orihinal na tala ng mga selyo ni Solomon. Nahati ito sa dalawang bahagi, ang Urim at Tumim. Ang Urim ay naglalaman ng mga dasal na nagsisilbing proteksyon ng mga selyo. At ang Tumim naman ang nagkukubli sa enerhiyang inilalabas nito. Ngunit sa kasamaang palad nawasak ang Tumim at ngayon umaagos palabas ang malakas na enerhiya ng mga selyo. Inaakit nito ang lahat ng diablong nasa ilalim ng mga leyong ito. Pagpapaliwanag ni Siegfried habang itinuturo ang mga selyo sa plaka. Napansin nito ang isa sa mga selyo at para masiguro ay kumuha ito ng kandila upang ilawan ang tinitignan. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil nakita nitong nabuksan ang nasabing selyo. Anong nangyari, Siegfried? Magsalita ka! Bukas! Bukas ang selyong ito, Temyo. Sino ang huling humawak nito? Wala namang ibang nakahawak niyan kung hindi si Ian eh. Ay paano niyang nabuksan? Hindi niya nga alam kung paano gamitin yan. Kahit hindi niya alam kung paano buksan ang selyo, kung ito mismo ang pumili sa kanya, kusa itong magbubukas. Tugon ni Siegfried. Habang nag-uusap ang mga ito ay biglang bumukas ang pintuan. Tumambad sa dalawang matanda si Ian na basang-basa ng ulan. Saktong kumislap ang kidlat. Nanlaki mga mata ni Siegfried.
dahil nakatatak na sa noon nito ang simbolo ng isa sa mga diablong nasa plaka. Iyan, anong ginagawa mo dito? At saka paano mo nalaman ang lugar? Wika ni Mang Temyo. Hindi nagsasalita si Ian. Nakatitig lang ito kay Mang Temyo. Nang mga sandaling iyon, alam ni Siegfried na hindi na kontrolado ng binata ang sarili. Hindi na hawak ng anak mo ang katawan niya, Temyo. Sa palagay ko, dito na masusubok ang lahat ng mga natutunan mo. Nangako ako na kailanman hindi ko gagamitin ang kakayahan ko sa aking anak. Hindi mo ko mapipilit, Siegfried. Nagsanay ka sa ilalim ng pagtuturo ko para sa ganitong pagkakataon. Hindi ang anak mo ang kalaban dito, kung hindi ang demonyong nasa loob ng katawan niya. Kung hindi ka kikilos, maaaring marami ang madamay o mamatay pa ang mismong anak mo. Napatingin si Ian kay Siegfried. Bigla itong ngumiti. Biglang kinalibutan si Siegfried dahil hindi lang ito ang unang beses na nakaengkwentro ng isang totoong diablo. Iyan anak, gumising ka. Huwag kang magpapatalo sa kung anumang nilalangan nasa katawan mo. Mas matibay ka kaysa sa kanya. Isa kang lingkod ng Panginoon. Wika ni Mang Temyo. Sinong lingkod ng Diyos ang tinutukoy mo? Akin ang katawang ito. Tugon ng binata. Alam ni Mang Temyo na hindi si Ian ang kausap nila ng mga sandaling iyon. Subukan mong kunin ang atensyon niya. Ako ang gagawa ng paraan para makuha natin si Ian. Wika ni Siegfried. Eksperto ito sa mga ganitong bagay. Dahil maliban sa pagiging pare, isa din ito sa kilalang paladino ng Batikano. Patuloy na kinausap ni Mang Temyo ang binata hanggang sa makuha nito ng lubusan ang atensyon. Kung sino ka mang demonyo ka, umalis ka. Bitawan mo ang katawan ng anak ko. Kahit kailan, hindi siya mapapasayo. Kahit anong gawin mo, hindi mangyayari ang gusto mo, demonyo. Hindi mapapasa akin. Komedyante ka ba? Nasa loob na ako ng katawan niya at hawak ko na ang kaluluwa ng binatang ito. Wala ka nang magagawa dahil siya mismo ang may kagustuhang mangyari ito. Tugon ng nilalang. Kontrolado nito maging ang galaw ng katawan ng binata. Ilang sandali pa ay nakita nito si Siegfried sa likod ni Ian. Biglang nanigas ang katawan nito. Nang ilapat ni Siegfried ang palad sa katawan ng binata. Bilisan mo, Temyo. Ipasok mo siya sa bahay. Isara ang mga bintana at pintuan. Siguraduhin mong walang makakapasok. Magtayo ka din ng proteksyon. Wika ni Siegfried. Dali-daling nag-usal ng dasal si Mang Temyo. Tinulungang buhatin si Ian. Nagawa ng kontrole ng nilalangang katawan ni Ian. Hindi ako sigurado kung magagawa pa natin siyang bawiin. Wika ni Mang Temyo. Para ka namang hindi nakaranas ng ganitong uri ng sapi. Walang demonyo ang makakapasok sa katawan ng isang tao. Nakalimutan mo na ba? Banal na templo ng Diyos ang katawan ng tao, lalong-lalo ng anak mo. Wika ni Siegfried. Nakahinga ng maluwag ang matanda nang dahan-dahang magkamalay si Ian. Anong nangyari? Bakit nandito ako? Mabuti naman at nagising ka na. Napasailalim ka ng kontrol ng isa sa mga diablong nasa plaka. Ang mabuti pa magpahinga ka muna bago mo ipaliwanag kung ano nangyari bago ang kaganapang ito. Tugon ni Siegfried. Ipinaliwanag ni Mang Temyo ang nangyari sa binata. Hindi makapaniwala si Ian na nagawa siyang pasukin ng demonyo nang hindi man lang nito namamalayan.
Maya-maya ay bumangon ang binata. Kinausap ang dalawang nakakatanda. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo nung nagpunta kayo sa Timonan. Wala ka namang kasing ikwento sa akin iyan. Ngayon magsabi ka sa akin ng totoo. Paano mong nabuksan ang isa sa mga selyo? Tanong ni Mang Temyo. Hindi ko rin po alam, tay. Ang huling naalala ko habang nasa biyahe kami. Habang pauwi po kami. Nagkaroon ako ng panaginip eh. Binubuksan ko daw yung isa sa mga selyo. Pero wala naman akong ginawang ritual o orasyon. Nang tignan ko dito sa bayang selyo, bukas na ang isa sa mga ito eh. Wika ni Ian. Kaninong selyo ang nagbukas? Sa palagay ko, 2 selyo, Temyo. Isang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Ian at isang may kakayahang kontrolin si Ian. 2 diablo ang umaaligid sa anak mo. Pero iisa lang ang may intensyong hugutin siya sa mundo ng mga buhay. Pagpapaliwanag ni Siegfried habang pinagmamasdan ang mga selyo. Siegfried, paano niyo po nalaman na 2? Tanong ni Ian. Ang tansong plaka, nahati sa 2 bahagi. Ang urim bilang tagapagbantay ng mga diablong nakaselyo at ang tunim na nagkukubli naman ng presensya ng mga ito sa mundo. Nang masira ang plaka, aksidente mong napakawalan ang isa sa mga diablo, dahilan para kumawala din ang urim. Pagpapaliwanag ni Siegfried. Yun nga po ang nakakapagtaka. Hindi ko naman po alam yung orasyon para pakawalan ng mga nakaselyong demonyo. Sa pagkakatanda ko, nangyayari lang to kapag may isang taong may sapat na kaalaman para tawagin ang diablong iyon. Wika ni Ian. Sino ang diablong iyon, Ian? Si Asmodeus, tay. Nanlaki ang mga mata ng 2 sa sinabi ng binata. Maging si Siegfried, tila napanghinaan ng loob. Napaupo na lang ito sa sahig habang nakatitig kay Ian. Naloko na. Ito ang iniiwasan namin simula pa noon. Alam mo bang 12 paladino ang nagtulong para maiselyo si Asmodeus? Saan natin hahanapin ngayon ang ganong karaming tao? Wala na halos nakakarating sa antas na ganon. Kahit ang mga dati kong kasamahan, hindi nagawang abutin ang antas ko. Kahit meron pang maaaring tumulong sa atin, hindi na rin ako makakalapit sa kanila. Eskomunikado na ako. Pagpapaliwanag ni Siegfried. Patawad po ka, Siegfried. Hindi ko po sinasadyang mangyari to eh. Pero teka, hindi ba sabi mo kumawala din ang urim? Pwede natin siyang gamitin para maikulong si Asmodeus. Wika ni Ian. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng urim para kontrolin ang isang tao. Hindi sila bastang susunod sa iyo. Nagawa silang pasunurin ni Haring Solomon. Paniguradong may magagawa din tayo para mangyari yun. Tugon ni Ian. Kaunting kaalaman. Ang urim at tunim. 2 nilalang na nasa pagitan ng mga anghel at demonyo. Sila ang itinuturing na tagapagbantay. Maniwala kayo o hindi, tanging sila lang ang nilikha ng Diyos na may kakayahang pasukin kahit pa ang pinakamalakas na demonyo o anghel. Sinasabi ding ang kambal na celestial ang pumipigil sa digmaan sa langit at nagtapon ng mga rebeldeng anghel sa lupa. Nang dumating ang panahon ni Haring Solomon, sinasabing ipinagkaloob ng urim at tunim ang kapangyarihan nila sa dakilang hari, na siya namang nagbibigay ng kakayahan dito na ipasailalim sa kanyang kapangyarihan ang legion ng mga demonyo. Balik tayo sa kwento. Tama ka. Nagawa yon ni Haring Solomon. Pero hindi ikaw si Solomon, Ian. Hindi mo nga namamalayang napasailalim ka na sa kapangyarihan ng demonyo. Paano mo pa magagawang kontrolin ang isa sa kambal na celestial? Muling wika ni Siegfried.
Opo, tama po kayo, Ka Siegfried. Pero kung nagawa ni Solomon na makuha ang panig ng Urim at Tumim, anong pinagkaiba naming dalawa? Tao din siya, bago pa man pagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan ng katalinuhan. Tugon ni Ian. Napailing na lang si Siegfried sa pag-aakalang hindi nauunawaan ng binata ang sinasabi. Tumayo ito. Kinuha ang bag na pinaglalagyan ni Ian ng plaka. Lingid sa kalaman ni Mang Temyo. Sa maliit na bulsa ng bag na iyon, nakalagay ang libreta ni Ian. Anong ginagawa ng libreta mo sa bag na yan? Nakaligtaan ko pong kunin pagdating sa bahay. Yun no ang dahilan kung bakit ako nagawang kontrolin ng demonyo. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi na mauulit ang bagay na yun. Tugon ni Ian. Muli itong naupo sa higaan. Binuklat ang hawak na libreta. Ipinakita sa dalawang nakakatanda ang ilang kasulatang naitala nang pasukin nila ang pinakailalim ng lumang simbahan. Sigurado ka ba sa mga isinulat mo, Ian? Dahil kung totoo man ang lahat ng yan, higit pa sa katalinuhan ni Solomon ang makukuha mo. Kung ito lang ang tanging paraan para maibalik sa selyo si Asmodeus, bakit hindi natin gawin? Bumalik tayo sa lumang simbahan. Paniguradong may makukuha tayong impormasyon higit pa sa mga naisulat mo. Wika ni Siegfried. Matapos ang pag-uusap, naganda na ang mga ito upang umalis. Hindi na inabala pa ni Ian si Naldo dahil naalala nitong nabulyuan niya ang kaibigan. Hindi mo ba isasama ang kaibigan mong si Naldo, Ian? Kabisado niya ang lugar na yon, hindi ba? Wika ni Mang Temyo. Hindi na po siguro, tay. Isa pa, nabulyawan ko yun nung nakaraang araw eh. Kaya malamang hindi na ako papansinin nun. Tugon ni Ian. Ikarga sa sasakyan ang lahat ng dadalhin. Kailangan makarating tayo sa lugar na yon bago magliwanag. Delikado ang daan sa ganitong panahon, Ka Siegfried. Hindi sementado mga kalsada eh. Ang lalaki pa ng mga bato. Sinong nagsabi sa iyong dadaan tayo sa orihinal na kalsada? Bilisan mo na dyan. Tignan mo na lang ang gagawin ko. Wika ni Ka Siegfried. Matapos maayos ang mga kargang gamit, lumakad na ang tatlo. Kagaya nga ng sinabi nito, hindi sila dumaan sa orihinal na kalsada papunta sa lugar. Isang lumang daan sa gitna ng gubat ang tinatahak ni Siegfried. Ayon dito ang kalsadang iyon, ginawa ng mga Hapon upang magsilbing daanan ng mga kagamitang pangdigma at para hindi sila mahirapan sa paglipat kung sakaling kailanganin. Lumusot sa isang lagusan sa ilalim ng bundok ang sasakyan. Nang makalabas ito, nasa bayan na sila ng Atimonan. Malapit na po dito ang lumang simbahan. Kailangan natin maglakad papunta roon. Hindi makakapasok ang sasakyan. Masyadong makitid ang kalsada. Wika ni Ian. Bumaba na ang tatlo. Saktong tumila na ang ulan. Kaya naman nagsimula na silang maglakad papunta sa lugar. Muling nadaanan ng mga ito ang bahay ni Tandang Esteban. Hating gabi na ng mga oras na yun, ngunit nakasindi pa rin ang sulo sa atangan ng matanda. Huminto ang binata. Tinignang mabuti kung gising pa ang matanda. Napangiti ito nang makitang nagbukas ang pintuan ng kubo. Iyan, kilala mo ba ang taong yan? Wika ni Mang Temyo. O tay, kilala ko po siya. Siya po si Tandang Esteban, ang nagturo sa akin ng lagusan sa ilalim ng lumang simbahan. Tugon ng binata. Sabay lakad papunta sa bahay ng matanda. Pilit nitong sinisipat kung sino ang paparating. Dahil mahinang andap ng liwanag mula sa maliit na pang-ilaw ang dala ni Ian ng mga oras na yun. Aba,
Sino ba yan? Gabing-gabi na. Hindi nyo ba alam na delikado sa lugar na ito? Tanong ng matanda. Ako po to, Tandang Esteban, si Ian. Kung naaalala po ninyo, nagkita po tayo 2 linggo nang nakakaraan. Ay oo, natatandaan kita. Pero bakit bumalik ka pa? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo? Tanong ni Tandang Esteban. Yun nga po ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon, Manong. Nagkaroon ho kasi ng maliit na problema eh. Nung nabasag yung tansong plaka, wika ni Ian. Problema? Ganun ba? Papasukin mo muna yung mga kasama mo. Mamog sa labas. Mamaya magkasakit pa ang mga yan. Tugon ni Tandang Esteban. Tumuloy sina Siegfried at Mang Temyo sa kubo ng matanda. Matapos ay pinagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap. Iyan anak, sigurado ka ba sa taong yan? Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Tanong ni Mang Temyo. Tay, siya po yung nagturo sa akin ng kinaroroonan ng plaka. Kaya huwag ka masyadong negatibo. Mukha lang siyang tulisan pero napakabait na tao ni Tandang Esteban. Magtiwala lang ho kayo. Akong bahala. Tugon ni Ian. Maya-maya ay bumalik na ang matanda. Dala ang 4 na tasa ng mainit na kape. Pagpasensyahan nyo na ang ginawa kong kape. Mula ito sa binusal na bigas, kaya medyo may kapaitan. Wika ni Tandang Esteban. Masarap yung kape na yan, oh. Tikman nyo. Nga pala, Tandang Esteban. Mabalik tayo sa usapan, ha. Yun nga po ang pinunta namin dito. Dahil sa pagkasira ng plaka. Hindi na naituloy ni Ian ang sasabihin. Si Tandang Esteban na ang nagpatuloy nito. Nakawala ano? Nakawala ang urim. Tama ba ko? Wika ng matanda. Sabay na tumango ang tatlo. Muling nagsalita si Ian. Hindi lang ho yung urim ang nakawala eh. Kung hindi, pati yung... Hindi makakawala ang urim kung walang diablong nakatakas. Sabihin mo, sino ang nakawala? Si Asmodeus, Manong. Hindi ko alam kung paanong nangyari eh. Nako, malaking problema nga yan. Nasaan ang mga plaka? Nasa bag ko po. Sandali lang kukunin ko. Tugon ni Ian. Dali-dali niyang kinuha ang plaka at nilapag sa mesa. Mabilis itong binuo ni Tandang Esteban para makumpirma ang sinasabi ni Ian. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang kinakatakutan ko. Pasensya na kayo. Hindi ko kagad sinabi na maaaring mangyari ang ganito. Kung ganon, ikaw ang may kasalanan nito. Alam mo palang magaganap, hindi mo man lang pinigilan si Ian. Alam kong mangyayari ito. Ngunit hindi ko inaasahan na si Ian pala ang binatang makakapagkalas ng selyo. Hindi ko rin inaasahan na magagawang palayain ni Ian ang isang malakas na diablo. Ngayon, may magagawa ba tayo para muli siyang maiselyo? Tanong ni Siegfried. Meron. Pero kung sino ang nakatanggal ng selyo, siya din ang may kakayahang magkulong muli sa kanya. Tugon ni Tandang Esteban. Matapos ay tumayo ito at may kung anong kinuha sa silid. Paano ko naman yun gagawin, Manong? Hindi ko nga alam kung paano ko siya napakawalan eh. Eto, Ian. Basahin mo. Tugon ni Tandang Esteban. Sabay abot ng malaking libro sa binata.
Naupo ito sa harapan ng kandila. Sinimulang basahin ang bawat pahina ng aklat. Yung mga nakasulat dito, tungkol kay Asmodeus. Pero wala sa mga ito nagsasabi kung paano siyang ikukulong. Nabasa mo na ba ang lahat? Opo Manong, nabasa ko na. Hindi ko mahanap yung mga pamamaraan kung paano siya ikukulong eh. Kung binasa mo ang lahat ng tungkol sa kanya, alam mo na rin ang lakas at kahinaan ng diablong yan. Biglang napaisip si Ian. Napagtanto nito na nakatago sa mga tala ang paraan kung paanong maikukulong si Asmodeus. Kailangan nating buuin ng plaka at muling tawagin ng Urim. Nang sa ganon, siya ang tutugis kay Asmodeus. Tugon ni Ian. Tama ka. Ngayon halika. Tulungan mo kong buuin ang plaka. Muling wika ni Tandang Esteban. Pinagtulungan ng dalawa ang pagbuo sa plaka. Samantalang ang dalawang nakakatanda naman nakatulog na sa kinaupuan. Inabot ng pagsikat ng araw ang dalawa bago tuluyang mabuo ang plaka. Naupo lang sandali si Ian hanggang sa hindi na malayang nakaidlip na pala siya. Sa kalagitnaan ng pagtulog, muli nitong napaginipan kung paanong nabuksan ng selyo. Biglang napabalikwas ang binata nang makita nito ang mukha ng diablo. Ha? Anong nangyari sa'yo, Ian? Tanong ni Mang Temyo. Napaginipan ko, tay. Naulit ho yun nangyari bago po makalabas si Asmodeus. Sa pagkakataong ito, tay, mas malinaw ang imahe ng demonyong yun. Nangangahulugan lang na malapit siya dito. Maganda na kayo. Kanina pang nag-aantay si Tandang Esteban. Wika ni Siegfried. Tumayo ang binata at naglakad palabas ng tahanan. Nakita nito si Tandang Esteban na nakaupo sa bakuran. Lumingon ito sa kanya at gumiti. Ano, iho? Handa ka na bang makipagsagupaan sa diablo? Tanong ni Tandang Esteban. Hindi ko alam, Manong. Siguro masasagot lang ang tanong mo kapag nangyari na ang sitwasyon, Manong. Siguro nga. O siya, subukan nating tawagin ng Urim. Eto, gamitin mo ang mga orasyong ito habang inuusal mo ang mga dasal. Ilapat mo sa taas na bahagi ang iyong kabilang kamay. Pero bago mo gawin yan, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang kahalagahan ng dalawang bahagi ng tansong plaka. Wika ni Tandang Esteban. Ngunit inawat na ito ni Ian dahil naipaliwanag na ni Siegfried ang tungkol sa bagay na ito. Hindi na po kailangan, Tandang Esteban. Alam ko na po ang kahulugan ng dalawang yan. Sisimulan ko na ang ritual sa pagtawag sa Urim. Wika ni Ian. Makailang ulit nitong binasa ang orasyon bago aktwal na isagawa ang ritual. Habang ginagawa ito ni Ian, biglang yumanig ang paligid. Nagliliwanag din ang puting bato na nasa plaka. Unti-unting nagbabaga ang buong plaka hanggang sa nawala ang mga lamat nito. Patuloy sa pag-uusalang binata nang bigla itong makakita sa kanyang isipan ng imahe. Napadilat si Ian. Nakita ang napakaliwanag na figura ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Inikot nito ang tingin sa paligid. Napagtanto na wala na siya sa bakuran ni Tandang Esteban. Ikaw ba ang tampalasang nagpakawala kay Asmodeus? Sumagot ka, mortal!
Iniyoko ni Ian ang sarili. Gaya ng sinabi ni Siegfried, hindi niya maaaring tignan sa mata ang nilalang na yun. Alam ng binata na ang karap niya walang iba kung hindi ang Urim. Patawad, Urim. Pero ako nga, hindi ko sinasadya ang pangyayari. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa yun eh. Tugon ni Ian. Hindi nagsalita ang Urim. Ngunit hindi rin nag-angat ng tingin ng binata dahil natatakot ito na masunog ng liwanag na taglay ng Urim ang kanyang mga mata. Alam ko, pero hindi mo ba nauunawaan kung bakit pilit itinago ang plakang tanso? Dahil hindi pwedeng mapasakamay ito ng mga tao. Lubhang mapanganib kapag napunta ito sa mga maling kamay. Dahil sa oras na makawala ang mga dyablo, paniguradong katapusan na ng mundo. Alam kong ito ang mangyayari kung sakaling mapupunta sa maling kamay ang plaka. Kaya nga gumagawa ko ng paraan ngayon para maibalik sa pagkakaselyo si Asmodeus. Pagpapaliwanag ni Ian. Isa lang ang paraan. Ngunit kailangan mo muna siyang hulihin. Sa lahat ng demonyong ikinulong, si Asmodeus ang pinakamahirap hulihin sa lahat. Siguradong may paraan para mahuli siya. At yun ang kailangan kong alamin. Si Asmodeus, ang diablong nagdadala ng kamalasan at sakit sa mundo. Mahuhuli mo lang siya sa pamamagitan ng sarili niyang patibong. Sa oras na mahuli ko si Asmodeus, anong susunod kong gagawin? Kapag nahuli mo na ang diablo, pilitin mong manatili sa wisyo dahil gagawin niya ang lahat para lang makuha ka at tuluyang masakop ang iyong katawan. Kailangan mong tandaan ang mga dapat mong gawin at kung ano ang iyong layunin. Matapos sabihin ang lahat ng ito, naglaho ang Urim. Muling nakabalik si Ian sa bakuran ni Tandang Esteban. Medyo nakakalito pero parang may ideya na ako kung paanong mauhuli si Asmodeus. Wika ni Ian. Kung ganon, sabihin mo sa amin kung ano ang plano mo. Baka sakaling may maitulong kami. Salamat tay, pero kailangan kong harapin mag-isa yung laban na to . Ako ang dahilan kung bakit nakawala ang diablo. Kaya ako din ang gagawa ng paraan para maikulong siya uli. Kung ano man ang binabalak mo, palagi mong iisipin ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Alam kong narinig mo na ang mga katagang ito. Ngunit muli kong uulitin sa iyo. Huwag kang magpapatalo sa kampo ng kasamaan. Banal na templo ang iyong katawan, Ian. Kailanman, huwag mong hahayaang pagharian ito ng kasamaan. Wika ni Tandang Esteban. Nanatiling nakaupo sa tabi ng plaka si Ian. Pinagmamasdan nitong mabuti. Pilit iniisip kung paano niya papakawalan si Asmodeus. Ilang sandali pa, napagpasya ng binata na pumunta sa lumang simbahan. Sumama naman si Siegfried at Mang Temyo dahil gusto nilang makita kung saan nakuha ni Ian ang plaka. Gusto ko ring makita ang lugar kung saan mo nakuha ang plakang yan. Paniguradong may mga kasagutang naiwan sa lugar. Wika ni Mang Temyo. Kayo po ang bahala. Malapit lang naman dito yung lumang simbahan . Tugon ni Ian. Ramdam pa rin ni Mang Temyo ang kawalang pag-asa sa anak. Sa hula ko, wala ka pa rin nakuwang kasagutan sa Urim, hindi ba? Ganun na nga tay .
May sinabi sa akin ng urim pero hindi ko naintindihan. Sana lang may mahanap akong kasagutan sa lumang simbahan. Sigurado naman ako na meron kang mahanap doon kahit papano. Tama ang tatay mo. Kung saan mo nakuha ang plakang yan, naroon din ang mga kasagutan sa tanong natin. Kaya bilisan mo na. Pag-uusap ng tatlo. Wala sa tahanan si Tandang Esteban ng mga sandaling iyon, kaya hindi ito nakasama sa grupo. Pumasok ang mga ito sa lumang simbahan. Nagtuloy papunta sa tagong bahagi ng simbahan. Napanganga si Mang Temyo. Hindi makapaniwalang nakikita niya ang mga tanawin sa loob ng silid. Pambihira. Sa libro ko lang nababasa ang mga ganitong uri ng lugar. Hindi ko akalaing totoo pala ang lahat ng ito. Wika ni Mang Temyo. Ang nakakapagtaka, sino ang gumawa ng lugar na ito? Ayon po kay Tandang Esteban, mga praile daw ang gumawa ng lugar na ito. Pero hindi ako sigurado kung totoo eh. Wala namang prailing Romano, hindi ba? Tugon ni Ian habang naglalakad-lakad sa paligid. Oo, walang prailing Romano. Pero ang doktrina at kaalaman nila galing pa rin sa simbahan. Isa lang ang itinuro sa Romano at Espanyol. Wika ni Siegfried. Maya-maya ay narating nila ang altar kung saan nakita ni Ian ang plaka. Akmang hahawakan pa sana ni Mang Temyo ang nagkalat na papel. Kaso nga lang pinigilan ito ng binata. Huwag mong hahawakan, tay. Nadudurog yung mga papel na yan eh. Nasira na nga yung ibang nahawakan ni Naldo eh. Tugon ni Ian. Bigla namang napatras si Mang Temyo. At sa sobrang atras nito, natabig ang nakatayong sulo. Hindi sinasadyang kumalat ang apoy. Unti-unti itong gumapang sa sahig na tila sinusundan ang mga disenyo. Hanggang sa makumpleto ang imahe. Tumambad sa kanila ang malaking selyo ni Solomon. Paunti-unti ay lalong kumakalat ang apoy. Hanggang sa tuluyang madurog ang sahig kung saan nakaguhit ang selyo. Bahagyang umatras ang tatlo. Inantay na humupa ang apoy. Nang humawi ang usok, isa na namang sekreto ang lumantad sa binata. Hindi ko nakita yung simbolo ng urim at tunim nung una akong pumunta sa lugar na to eh. Ngayon naiintindihan ko na ang sinasabi ni Tandang Esteban. Wika ni Ian. Dali-dali itong pumunta sa simbolo. Doon ay nakita ang ilang mga tala na tila mga panuto kung paanong tatawagin ang mga diablo. Tinignan ni Ian sina Mang Temyo at Siegfried, sabay utos sa mga ito na lumabas na ng lugar. Nakapalob sa larawang ito mga panuto kung paanong tatawagin si Asmodeus. Gagawin ko po ito ngayon. Umalis na po kayo dito, tay. Wika ni Ian. Hindi pa sana sang-ayon si Mang Temyo nang bigla itong hatake ni Siegfried palabas. Magtiwala ka sa kakayahan ng anak mo. Dahil hindi niya mararating ang antas na ito kung hindi sapat ang kaalaman niya. Pero Siegfried, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko pa rin maaalis na mag-alala para sa anak ko. Anak ko pa rin si Ian. Tama ka naman. Anak mo si Ian. Ngunit may tungkulin siyang kailangan gampanan. Kaya hayaan mo siyang gawin ang dapat. Halika na. Lumabas na tayo dito. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Ian naman, sinimulan ang pagtawag kay Asmodeus. Makailang ulit niyang sinambit ang pangalan nito habang nakadipa sa gitna ng selyo ni Solomon. Maya-maya, nakaramdam ng kakaibang bigat ng pakiramdam si Ian
na tila may kung anong nakapasan sa kanyang mga balikat. Patuloy na nag-uusal ang binata nang bigla itong makarinig ng malakas na pagtawa. Hindi nga ako nagkamali. Babalik ka nga sa lugar na ito para kausapin ako. Wika ng boses. Dahan-dahang lumingon si Ian. Nakita ang mukha ng demonyo. Walang duda, si Asmodeus nga ang nakatayo sa kanyang likuran. Inisip ng binatang sakyan ang gusto nitong maganap para tuluyang mahuli at maikulong sa kanyang katawan. Oo, tama ka. Bumalik ako sa lugar na ito dahil gusto kong makilala ang diabolong nagngangalang Asmodeus. Tugon ni Ian. Ngayong nandito na ako sa harapan mo, bakit hindi ka magsimula? Sa halip na itanong ko sa'yo, bakit hindi ka nalang pumasok sa katawan ko? Nang sa ganon malaman mo ang katanungan ko at makita mo rin ang kasagutan mo. Tugon ni Ian. Biglang natigilan si Asmodeus na tila ba nag-iisip. Kung may kahinaan man ang demonyong ito, yun ay ang kakitiran ng utak. Mukhang magandang ideya. Tugon ni Asmodeus. Sabay pasok sa katawan ni Ian. Napasigaw ang binata ngunit hindi ito nawala sa kanyang wisyo. Nag-usal ito ng dasal pangkulong sa sarili para tuluyang mabilanggo ang diablo sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ay natapos na ang ritual. Napangiti si Ian dahil naisa niya ang kinakatakutang demonyo. Ilang sandali pa ay huminahon na ang paligid. Maging ang pakiramdam ni Ian ay naging mapayapa na din. Akmang maglalakad na palabas ang binata nang biglang makaramdam ng malakas sa bugso ng enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan. Walang iya ka. Nilinlang mo ko. Pakawalan mo ko dito. Pasensya na pero hindi maaari yun. Ibabalik kita kung saan ka nagmula. Tugon ni Ian. Matapos ay lumabas ito ng simbahan. Sinalubong ito ni Mang Temyo. Tinignan ang kalagayan ng anak. Ayos ka lang ba, Ian? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Temyo. Ayos lang po ako, tay. Nagtagumpay akong ikulong ang diablo. Huwag kang papakasiguro. Dahil sa oras na makawala ako dito, kaluluwa mo ang una kong wawasakin. Tumahimik ka dyan kung ayaw mong sunugin kita. Pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng isipan. Ito ang naging simula ng magandang pagbabago kay Ian. Pagbalik nila sa bahay ni Tandang Esteban, ibinalita ng binata ang nangyari. Nagulat ang matanda dahil iba ang inaasahan nitong kakalabasan. Mukhang hindi nangyari ang inaasahan ko. Sa totoo lang, inakala kong lalabas kang bangkay sa lugar na yon. Pero masaya ko. Ito ang naging kinalabasan. Wika ni Tandang Esteban. Simula pa lang to, Manong. Hindi ako sigurado kung anong mangyayari. Kaya mas mabuting nakahanda kayong lahat. Tugon ni Ian. Matapos ang kaganapang iyon, nagpasya si Ian na magpaiwan sa lugar ni Tandang Esteban upang mapanatili ang kaligtasan ng karamihan. Pinakiramdaman ng binata ang sarili, ngunit wala namang pinagbago. Sa katunayan mas lalo pang lumakas ang katawan ni Ian
Simula nang makulong ang dyablo sa kanyang katawan. Nang mapagtantong kontrolado na ang sitwasyon, nagpa siyang umuwi ang binata sa kanilang baryo. Lumipas ang ilang araw. Wala namang kakaibang nangyari kay Ian, maliban na lang sa patuloy na paungulit ni Asmodeus na makalabas sa kanyang katawan. Hindi pinapansin ng binata ang boses nito. Nakatuon ang atensyon ni Ian sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, tila naging doble ang kanyang lakas at hindi ito nakakaramdam ng pagod. Nang mga sandaling iyon, nag-aani ng mga pananim na gulay ang mag-ama para ibagsak sa pamilihan. Medyo marami ang kanilang ani ng araw na yun, lalong-lalo na ang kalabasa. Mag-isang nagakot si Ian mula sa kanilang taniman papunta sa kalsada sa layong 50 metro. Ang bigat na dinadala nito, hindi bumababa sa 60 kilo. Ngunit nang matapos na ang lahat ng hahakutin, nagtataka ang binata dahil hindi man lang ito nakaramdam ng pagod. Kahit na pinagpapawisan na ng matindi, nakailang balik siya sa pagbubuhat. Naisipan ng binatang kausapin ang nilalang na nasa loob ng katawan sa pagbabakasakaling mabibigyan siya ng kasagutan. Hoy, Asmodeus! Naririnig mo ba ako? Magsalita ka nga dyan. Dinig na dinig kita. Anong kailangan mo? May ginagawa ka ba sa katawan ko? Bakit hindi ako nakakaramdam ng pagod? Parang lalo kong lumakas ah. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko sa pinamamahayan kong katawan? Siyempre, hindi kita pwedeng hayaang manghina dahil maging ako ay maaapektuhan. Ah, ganun ba? Kung mamamatay ako, edi mamamatay ka din. Parang gano'n na nga. Pero teka, bakit ka ba tanong ng tanong? At saka bakit mo ko hinayaan sa loob ng katawan mo? Pwede mo kong ibalik sa pangalaga ng Urim at Tunim, hindi ba? Magandang katanungan. Oo, pwede kong gawin yun eh. Pero pinapakiramdaman ko pa ang sitwasyon. Alam mo, Asmodeus, ako yung tipo ng tao na mahilig magbasid eh. Naisip ko kasi, hindi ka ilalagay ni Haring Solomon sa plaka ng mga selyo kung wala kang pakinabang. At yun ang gusto kong malaman. Sa tingin mo, alam ko din ang sagot niyan sa katanungan mo. Madigas ka, mortal. Pag-uusap ng dalawa. Habang tumatagal, unti-unting nakikita ni Ian ang malaking pagbabago. Hindi lang sa pagsasalita ni Asmodeus, kundi maging sa mga ginagawa nito sa kanyang katawan. Isang gabi, basang-basa ang binata dahil inabutan nito ng ulan sa kanilang taniman. Naglalakad ito pauwi nang makasalubong ang dalawang kababaryo. Susuray-suray sa daan ng mga ito na tila ba nakainom. Kilala ng binata ang mga kalalakian kaya't binati niya ang mga ito. Arnold, Pidol, saan ang punta nyo? Wala naman. Naghahanap lang kami ng makakain sa baryo. Tugon ni Arnold. 8:00 na ng gabi ng mga oras na yun. Maagang nagsasara ang tindahan sa baryo, kaya alam ng binata na wala silang mabibilihan. Naku, sarado na yata yung mga tindahan dun ngayon eh. At isa pa, may paparating na bagyo. Kaya malamang wala na kayo mabibili. Wika ni Ian. Hindi naman namin kailangan bumili, Ian. Tugon ni Arnold. Habang nakatitig ng nakakaloko sa binata
Biglang nagsalita si Asmodeus sa kanyang isipan. Lumayo ka sa kanya, Ian. Hindi siya normal na tao. Wika ng demonyo. Humakbang patras ang binata. Hinawakan ang dalang itak. Anong problema? Bakit parang natatakot ka? Tanong ni Arnold. Nanlilisik ang mga mata ng dalawang lalaki habang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bunutin mo ang sandata mo at ipagtanggol ang iyong sarili. Kung hindi, magiging hapunan tayo ng mga nilalang na yan. Wika ni Asmodeus. Kaagad namang binunot ng binata ang itak at winasiwas. Yan ang gusto ko. Lumalaban. Wika ni Arnold. Sabay damba kay Ian. Sinalubong naman ito ng binata ng sipa. Nagawang patalsikin ng kalaban palayo. Anong nangyayari sa kanila, Asmodeus? Tanong ni Ian. May kung anong nilalang na nakasanib sa kanila. Kaya mag-iingat ka dahil hindi na hawak ng dalawang yan ang kanilang isipan. Tugon ni Asmodeus. Bagyang umatras ang binata para maganda sa susunod na pagsalakay ng dalawang kalalakian. Hindi ko sila pwedeng patayin. Mga kaibigan ko sila, Asmodeus. Masyado kang malambot, Ian. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi na nila hawak ang galaw ng kanilang katawan. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo silang patayin. Tugon ni Asmodeus. Siguro, may ibang paraan pa bukod sa sinasabi mo. Huwag kang nga makialam dito. Gagawa ko ng paraan. Ay, nako. Napakatigas ng ulo mo. Sige, ako nang bahala. Lumapit ka sa kanila at hayaan mong mahuli ka. Ha? Anong gagawin mo? Sumunod ka na lang. Puro katanong. Pag-uusap ng dalawa. Nagtiwala si Ian sa sinasabi ni Asmodeus. Hinayaang mahuli siya ni Arnold. Pagkahawak nito sa kanya, biglang nanlaki ang mga mata habang nakatitig kay Ian. Asmodeus, ano ginagawa mo dito? Tanong ng nilalang na nasa loob ng katawan ni Arnold. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ng isang kagaya ko sa mundo ng mga tao? Kaya kung ayaw mong ibalik kita sa impyerno, huwag kang haharang-harang sa daraanan ko. Lumayas ka sa harapan ko ngayon din. Wika ni Asmodeus. Tarantang binitawan ni Arnold si Ian. Dali-dali itong tumakbo. Hindi pa man nakakalayo, biglang nawalan ng malay ang dalawang kalalakian. Kita mo na, kaya mo palang gawin yun eh. Bakit mo pa pinapabunot sa akin yung itak ko? Sinusubukan ko lang kung kaya mong pumatay ng tao. Pero nagkamali ako. Dahil hindi pala ganun kabuo ang kalooban mo. Kung hindi pa ako kikilos, malamang pinagpipiestahan ka na ng dalawang yon. Ano ba yung sinasabi mong nilalang na sumapi sa kanila? Mga uri ng demonyo na kumakain ng laman ng tao. Kung hindi ko sila itinaboy, marami pang mapapahamak.
Sa palagay ko, may isa pang nagbukas ng selyo ni Haring Solomon maliban sa'yo. Teka, posible bang mangyari yun? Alam natin pareho na nasa pangalaga ko ang orihinal na plaka ng urim at tunim. Oo, iyan. Hawak mo ang orihinal. Pero marami ang eksaktong replika ng plaka. At kahit hindi ito ang orihinal, maaari pa rin nilang mabuksan ang selyo. Lalo na kung alam nila ang tamang mga dasal at engkantasyon. Ito ngayon ang kailangan mong pagandaan. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umuwi ang binata upang sabihin sa ama ang nangyari. Kaso nga lang laking gulat nito. Dahil pagdating sa tahanan, naroon si Siegfried. Magandang gabi, Ihan. Mabuti naman at nakauwi ka na. May mga nangyari sa bayan ngayong araw. Nakakabahala ito, kaya kagad kitang sinadya. Ganon din po dito. Dalawa sa mga kaibigan kong sinapian ng demonyong kumakain ng laman ng tao. Kamuntika na ako kung hindi dahil kay… Huwag mong sasabihin sa taong yan na tinulungan kita kung ayaw mong pareho tayong malintikan. Nakakalimutan mo na ba na wala silang alam na nakakausap mo ko? Hindi na naituloy ni Ian ang sasabihin dahil inawat ito ni Asmodeus. Kung ganon, alam mo na pala ang pakay ko. Pero sinong tumulong sa'yo? Wala po. Hindi ko nga din kilala Basta tinulungan na lang po ako Bueno, dahil alam mo na ang nangyayari, sasabihin ko na lang ang lahat. May isang nagmamarunong na antingero na nagbukas ng selyo. Hindi ko alam kung sino. Pero sana naman, hindi na lumala pa ang sitwasyon. Wika ni Siegfried. Malamang yon ang dahilan kung bakit sinapian sina Arnold. Ano po bang nangyari sa bayan? Ilang katao ang natagpo ang patay sa gubat. Karamihan sa kanila wala ng puso. Sa hinala ko, kagagawa nito ng sinasabi kong antingero. Seryoso na nga ang kasong to. Pero bakit kailangan magkaroon ng kaugnayan sa selyo ni Solomon ng kaso? Yan din ang gumugulo sa isip ko. Simula nang matuklasan mo ang plaka, nagsimula na ang mga ganitong kaganapan. Nung una ang akala ko, simpleng kaso lang ng pagpatay. Pero may ilang palatandaang nakita ang mga otoridad. Inakala din nila, nagawa ito ng isang sindikato. Pero nang makita ko ang palatandaan, napagtanto ko, marka ng isang kulto. Kung ganon, ang antingerong sinasabi mo, kabilang po sa kulto? Ganun na nga. Posibleng sila ang nagbukas ng selyo ni Solomon para palayain ng isa o higit pang mga dyablo. Pag-uusap ng dalawa. Hindi alam ni Ian ang gagawin ng mga oras na yon. Pakiramdam ng binata, siya ang responsable sa lahat ng nangyayari. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na din si Siegfried. Habang nagpapahinga ang binata, sinubukan niyang kausapin si Asmodeus. Ano sa palagay mo'y may gawa nito? Ngayon manghihingi ka ng opinyon ko. Sa palagay mo, sasabihin ko sa'yo. Oo, sasabihin mo sa akin. Kung ayaw mong sunugin kita sa katawan ko. Tandaan mo, sa oras na gawin mo yon, mamamatay ka din. Alam ko at wala akong pake, kaya magsalita ka na lang. Sasabihin ko na. Ang tanging naiisip ko lang, si Belial. Siya ang diablong sinasamba ng mga aswang. Kaya malakas ang kutob ko na siya ang pinakawalan ng kultong sinasabi ng Siegfried na yon. Kung ganon, kilala mo yung demonyo?
Alam mo kung paano siyang hahanapin, tama? Oo, alam ko kung paano siya hahanapin. Pero bakit kita tutulungan? Nakalimutan mo ba ang ginawa mo sa akin? Alam ko, Asmodeus. Pero makikipagkasundo ako sa'yo. Papalayain kita sa oras na tulungan mo ko. Wala akong tiwala sa mga sinasabi mo. Minsan mo na akong nalinlang, kaya hindi ko nahahayaang gawin muli ang bagay na yon. Kung sa bagay, kahit ako, hindi ko kaya magtiwala sa'yo eh. Pero ginawa ko. Iniligtas mo pa nga yung buhay ko eh. Iniligtas ko ang buhay mo, hindi dahil nag-aalala ko. Pati ako madadamay kung sakaling mamatay ka. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan ang finale ng ating kwento.